Si Kazuya ay isang talunang nakuha ang pinakamalakas na babaeng Pandora sa eskwelahan nila. Nang isakripisyo ng kapatid ang buhay para pumuksa ng Alien Nova, nagpa siya si Kazuyang sumali sa akademya nito upang maging limiter. Ngunit sa unang araw, napagkamalan niya ang isang babae bilang kanyang kapatid at agad dumiretso sa dibdib habang ito'y nasa kalagitnaan ng isang deathmatch. Nagulat si Satellizer at sinubukang palayasin ito, ngunit tumanggi ang uslap na makinig at lalo pang sumiksik sa kanyang dibdib kung saan din ito sinasadyang mag-cast ng freezing. Ginamit ng kalabang si Ganesa ang pagkakataon para umatake, habang hindi pa ito nakakagalaw para makadepensa. Sa control room, ang mga general at si Sister Margaret ay hindi makapaniwala dahil ang freezing na nangyari ay nagmula kay Satellizer. Isa sa mga general ang nagpuntong labag sa patakaran nila ang pagsali sa carnival na mayroong limiter. Nang ang kamera ay mag-zoom kay Kazuyang nakangudmod kay Satellizer, agad siyang nakilala ni Sister Margaret. Samantala, ang balita ng pagkatalo ni Satellizer ay kumalat na, at nang malaman ni Arthur na si Ganesa ang idineklarang panalo, iniwan niya si Hiraging mag-isa sa kafeterya at napaisip kung sino ang gumambala kay Satellizer. Nang gabing yon habang ini-escort ni Chiffon at TC si Kazuya sa dorm, pinagalitan siya ni Chiffon dahil sa gulong dinulot sa unang araw pa lang. Nagtanong si Kazuya kung saan mahahanap si Satellizer para makahingi ng tawad, ngunit sinabi ni Chiffon na kung wala siyang death wish ay dapat niyang kalimutan yon. Sinabi niyang hindi lang nito dinikitan si Satellizer, kundi ay mumudngod pa, na isa ng rason para sa agaran niyang katapusan. Habang sinasabi niya ritong mag-isip kung paano maisasalba ang sarili, may bus na huminto sa gilid at bumaba si Satellizer. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Chiffon, kaya patuloy siyang nagsalita, at nang si Satellizer ay makalapit, hinila siya ni TC upang siya ay manahimik. Binaliwala sila ni Satellizer at nagpatuloy lang. Ngunit tila interesado talaga si Kazuyang mapunta sa emergency ward ng isang ospital dahil hinawakan niya ang kamay ni Satellizer upang pigilan siya. Agad bumalik ang isip ni Satellizer sa nakaraan kung saan siya ay umiiyak tungkol sa isang bagay kaya natakot siya at bumitaw rito. Dahil may pinsala pa ang binti, natumba siya at nalaglag ang kanyang salamin kaya desperado siyang naghanap. Pinulot ito ni Kazuya at nilagay sa kanyang kamay, ngunit pagkatapos niyang maisuot muli ay bumangon siya at nagpatuloy sa paglalakad. Bago makalayo, hinawakan niya muli ang kamay nito at sinabing ang paghingi ng tawad ay hindi sapat upang bumawi sa kanyang nagawa. Sinabi lang ni Satellizer na huwag siyang hawakan bago magpatuloy, ngunit ang uslak na lalaki ay sinubukan itong pigilan ulit kaya inilabas niya ang kanyang sandata at sinabing huwag siyang lapitan. Dito lumapit si Ganesa at nagsimulang insultuhin si Satellizer, kaya siya'y lumingon, ngunit sinabi ni Ganesang huwag niyang ituon sa iba ang kanyang pagkainis. Ngunit walang sinabi si Satellizer, at nagpatuloy lang si Ganesa tungkol sa kung paano niya kinuha ang pwesto ni Satellizer bilang nangungunang estudyante. Sinabi niya kay Satellizer na umuwi na lang at magpagaling hanggang sa susunod na carnival o maghanap ng uslak na limiter, nakakampi sa kanya't mamuhay ng maligaya kasama nito. Nang marinig ito ni Kazuya, tinanong niya si Chiffon kung may limiter na si Satellizer at sinabi nitong wala pa. Pero tahimik pa rin si Satellizer, kaya hinamon siya ni Ganesa sa isang duelo dahil alam niyang kahit manalo si Satellizer, wala itong halaga dahil wala naman sila sa carnival. Dahil dito, pinaalala ni Chiffon na bawal ang laban sa pagitan ng mga Pandora, kaya hiniling ni Kazuyang itigil na ito bago pa man magsimula. Ngunit sinabi sa kanya ni Tising bagaman bawal ay sobrang karaniwan nito. Agad na nilabas ni Ganesa ang kanyang Volt weapon at sinimulang atakihin si Satellizer na iniwasan ang bawat pag-atake. Sinabi ni Ganesang walang kabuluhan ang pag-iwas dahil balak niyang iwanan ng peklat si Satellizer na magpapaalala sa kanya ng naging pagkatalo. Pinagsama-sama niya ang mga kadenang may layuning tumapos pero tulad ng nauna ay umiwas lang rito si Satellizer. Nainis siya kaya pinatindi niya ang mga atake, ngunit kalmado lang itong sinalag ni Satellizer na parang isang propesyonal. Pagkatapos ay sumugod si Satellizer at maraming beses niyang hiniwa si Ganesa gamit ang espada bago pa man ito mapansin. Bumagsak si Ganesang sugatan at hindi mapigilan ni Kazuya ang paghanga sa kakayahan ni Satellizer. Ngunit hindi handa si Ganesang tanggapin ang talo kaya bumangon siya at pinagana ang Pandora. Sinabi ni Chiffon huwag itong gamitin dahil yun ay para sa totoong laban, ngunit sinabi ni Ganesang sa kanyang pananaw, sila ni Satellizer ay nasa totoong laban. Naglabas siya ng enerhiyang nagpatalsik kay Satellizer, kaya tumakbo si Kazuya para tumulong ngunit nang mapansin ito ni Satellizer ay nagsimula siyang mahiya. Nang mapagtanto niya ang inaasal, lumayo si Satellizer kay Kazuya at nagsimulang maglakad hanggang sa tinawag siya ni Kazuyang sinabing naiwan niya ang kanyang sandata. Dito ginamit ni Ganesa ang mga kadena upang balutin ang katawan ni Satellizer at itaas siya.
Tinanong ni Ganesa kung iniinsulto siya ni Satellizer sa paglayo sa laban, ngunit nanatili itong tahimik. Dahil lumalala na, sinabi ni Chiefong ihinto na nila ang duelo, ngunit sinabi ni Ganesang hindi siya titigil hanggat hindi tinatapos si Satellizer. Ginamit ni Ganesa ang mga kadena at walang awang hiniwa ang katawan ni Satellizer. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanang braso ni Satellizer at sinabing puputulin ito bilang pagdiriwang sa kanyang tagumpay. Ngunit tumayo si Kazuya sa pagitan nila at sinabi kay Ganesang huwag maging walang pusong uslak na nasisiyahan sa paghihirap ng iba. Lumapit si Ganesa at sinabing binabastos niya ang laban sa pagiging talunan, kaya sinampal niya ito ng malakas sa puntong tumulo pa ang dugo ni Kazuya. Ang ilan ay tumalsik kay Satellizer, na dahilan ng paggana ng kanyang pandorang kinagulat ng lahat ng naroroon. Lalong nainis si Ganesa dahil pakiramdam niya nung una ay napakaangas niya dahil akala niya siya lang ang nakakagamit nito. Hindi binigyan ni Satellizer ng pagkakataon si Ganesang kumurap bago ito pabagsakin sa isang kumpas lang ng espada. Tumanggi si Ganesang tanggapin ang pagkatalo, ngunit sa sandaling yon, dumating si Yumik Ellis at pinigilan si Satellizer sa ginagawa. Iniutos nila sa kanyang idisarma ang Pandora habang si Chiefon naman ay tinignan si Kazuya. Sumunod si Satellizer at sinabi ni Yuming dahil sa paglahok niya sa hindi otorisadong duelo ay mapaparusahan siya. Halos kaagad namang nagsimulang tumawa ang uslak na si Ganesa, ngunit sinabi ni Yuming hindi rin siya makakataka sa parusa. Nang tignan ni Yumi si Kazuya, sinabi niya kay Ellis na pamilyar ito kaya sinabi ni Ellis na siya ang kapatid ni Kazuha. Kalaunan, binigay ni Sister Margaret kay Kazuya ang dorm card, na tinanggap siya sa akademya at sinabing gawin ang makakaya bilang limiter. Nang gabing iyon, habang binubuksan ni Kazuya ang pinto ay nakita niya si Arthur, na tila kinakausap ang sarili. Sa loob ay nagpakilala si Arthur kay Kazuya at sinabing ang silid niya ay nasa tabi lang kung kailangan niya ng kahit ano. Matapos ang mga introduksyon, tinanong ni Kazuya si Arthur tungkol kay Satellizer at sinabi nitong mas makakabuti kung iwasan niya ang baliw na yon. Sinabi ni Arthur na walang tiwala si Satellizer sa mga limiter at di magdadalawang isip si Satellizer na ilaglag siya. Binanggit niya kay Kazuya ang may mas mabuting mga pandorang tatratuhin siya ng maayos tulad ng kanya. Kahit hindi tinanong ni Kazuya, sinabi ni Arthur na si Ganesa ang kanyang Pandora, na nagwagi sa katatapos lang na carnival. Habang nakahiga si Kazuya, iniisip niya kung bakit napagkamalan si Satellizer na kanyang kapatid at nagplanong humingi ng tawad ng maayos sa nagawa. Kinabukasan, ipinakilala ni Kazuya ang sarili sa kanyang klase at naalala siya ni Hiragi mula sa naging laban ni Satellizer at Ganesa kaya tinitigan siya nito. Ngunit napansin ng instructor ang matindi niyang pagtitig at tinanong kung tipo ito na tinanggi niya. Pagkaupo ni Kazuya, sinuri niya ang klase at nagtaka kung nasaan si Arthur dahil dapat kasama niya ito sa klase. Samantala, si Arthur ay nasa ospital at inaalagaan si Ganesang tinanong kung bakit kasama ito sa ospital. Gaya ng tunay na sim, sinabi ni Arthur na kailangan niyang alagaan si Ganesa dahil kailangan siya nito. Sinubukan ni Ganesang magpanggap na hindi gusto ang atensyon, ngunit nang tanungin ito kung bakit siya nasa ospital pagkatapos niyang manalo sa carnival, nagalit si Ganesa at sinabing huwag pakialaman ng uslak ang kanyang ginagawa. Paglaon sa kafeterya ng paaralan, lumapit si Hiragi kay Kazuya at pagkatapos nilang maupo ay sinabi niyang nakita niya si Kazuya sa duelo ni Ganesa at Satellizer. Tinanong niya kung bakit dinidepensahan nito si Satellizer, kaya sinabi ni Kazuyang siya ang dahilan kung bakit natalo ito sa carnival. Sumali si Arthur sa mesa nila at kinailangan ni Hiraging sabihin kay Kazuyang ilihim ang kanilang naging usapan dahil si Arthur ang limiter ni Ganesa. Sinabi rin niya kay Kazuyang lumayo kay Satellizer dahil problema lang ito pero hindi nagustuhan ni Kazuya ang sinabi ni Hiragi at sinabi ritong sarilihin na lang ang iniisip. Dumating si Satellizer sa kafeterya at nagtakbuhan ang mga estudyante palayo sa kanya na para bang isang salot. Si Kazuya ay hindi sang-ayon sa kanila kaya pagtapos makakuha ni Satellizer ng pagkain at palabas na ay hinawakan niya ang kamay nitong kinagulat ng lahat. Agad nilayo ni Satellizer ang kamay niya at kahit nahulog ang pagkain ay nagpatuloy siya sa paglakad pero sinabi niya sa sariling hindi masama ang pagkakahawak nito. Pumunta si Satellizer sa bubong at doon siya sinundan ni Kazuya upang ibalik ang pagkain ngunit tumanggi itong kunin yon. Humingi siya ng tawad sa pagkatalo nito sa carnival at paglagay sa sitwasyong kinailangan niyang gamitin ang Pandora niya. Sinabi ni Satellizer na ginamit niya yon dahil tinulungan siya nito at lagi siyang nagbabalik ng utang. Nagpasalamat si Kazuya at sinabing alam niyang hindi ito masama gaya ng iniisip ng ibang estudyante. Inamin ni Satellizer na kinamumuhian ang paghawak ng iba sa kanya pero hindi ito naramdaman kay Kazuya. Ginamit ni Kazuya ang pagkakataon upang muli siyang hawakan at tinanong kung maaari siyang maging limiter nito.
Samantala, si Arthur at Hiraging nanonood sa kanila, ay hindi makapaniwalang nagkaroon ng lakas ng loob si Kazuyang hilingin yon kay Satellizer sa kabila ng mga babala nila. Walang ideya si Kazuya sa presensya nila at nagpakilala siya kay Satellizer, na tila nakilala ang kanyang apelido, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay may gumambala sa kanilang pag-uusap. Sinabi ng babaeng umistorbong hindi magandang lugar ang rooftop para sa baptism, ngunit hindi naintindihan ni Kazuya kung anong tinutukoy niya. Pinaliwanag ng babaeng tuwing nagkakasundo ang Pandora at Limiter, na magkampi ay tinatawag itong baptism. Sinabi niyang ang baptism ay dapat gawin ng palihim, ngunit sa halip na pasalamatan ang leksyon nito, ay tinanong ni Kazuya kung sino siya. Nagpakilala ang release of chastity si Miyabi, ngunit sa pinagtataguan ay tinawag siya ni Hiraging Limiter Eater. Pinaliwanag ni Hiragi kay Arthur na binibinyagan ni Miyabi ang mga gwapong limiter na makita, ngunit kapag nagsawa na ay tinatapon lang itong parang basahan. Aalis na si Satellizer, ngunit pinigilan siya ni Miyabi at sinabing bastos na hindi kilalanin ang mga senior, kaya tumango si Satellizer dito. Sinubukan siyang sundan ni Kazuya, ngunit pinigilan ito ni Miyabi at sinabing maging limiter niya. Nailang si Kazuya dahil sa sobrang lapit ni Miyabi magalang na tumanggi sa alok, ngunit nainsulto si Miyabi dahil di niya inakalang may lalaking tatanggi sa kanya. Tumanggi si Miyabing tanggaping ayaw sa kanya ni Kazuya, kaya inutusan niya ang tatlong boytoy na harangan ito. Gayunpaman, itinutok ni Satellizer ang sandata kay Miyabi at sinabing huwag gagalawin si Kazuya. Hindi makapaniwala si Hiragi at Arthur na hahamon si Satellizer ng third year para lang ipagtanggol si Kazuya. Sa kabilang banda, sinabi ni Miyabi kay Satellizer na alamin ang kanyang lugar bago siya buhatin at ihampas sa lupa. Nang isa mo nito ang mga punyal, umatras si Satellizer at pumosisyon para sa depensa. Binato ni Miyabi ang mga punyal, ngunit madali itong sinalag ni Satellizer, at bago pa makatugon si Miyabi, ginamit ni Satellizer ang accelerating turn skill at lumitaw sa likod nito. Sinubukan nitong saksakin si Satellizer, ngunit ginamit niya ang pareho at ginulat si Miyabi. Umatras si Miyabi sa tamang oras at nagsimula silang umatake ng harapan, ngunit nang magalusan ni Satellizer ang pisngi ni Miyabi ay nagalit ito lalo. Matapos sumigaw at sabihing ipapadama niya kay Satellizer ang kahihiyan at pagdurog ng dangal ay sinenyasan niya ang kanyang mga limiter. Pinagana niya ang rain bar set kaya nagawa ng mga limiter na mag-cast ng freezing kay Satellizer at Kazuya. Habang papalapit kay Satellizer upang ibigay ang panapos, tumalon si Satellizer sa ereng kinagulat ni Miyabi dahil walang sinuman ang dapat makagalaw sa freezing area. Gayunpaman, nang mapansin ni Satellizer na nagpupumilit si Kazuyang makalaya, bumaba siya upang tulungan ito, ngunit ginamit ni Miyabi ang pagkakataong atakihin si Satellizer. Hinila niya ito sa buhok at sinabing humingi ng tawad sa paggasgas ng kanyang mukha bago ito suntukin, ngunit kalmadong hiningi ni Satellizer na pakawalan lang si Kazuya. Tumugon si Miyabi sa hiling nito sa paglaslas ng kanyang damit at paglantad rito bago utusan ang mga alipores niyang bugbugin si Kazuya. Pagkatapos ay sinimulan niyang bastusin si Satellizer habang pinapaalala dito ang pangakong ipapadama ang kahihiyan. Nakiusap si Kazuyang itigil yon, ngunit binaliwala siya ni Miyabi at pinatuwad si Satellizer bago ibaba ang kanyang suot na panloob. Nagdesisyon si Miyabing dagdagan ang kahihiyan at inutos sa mga limiter na kunan ng litrato ang nakakahiyang kalagayan ni Satellizer upang maikalat sa paaralan. Sa sobrang galit ni Kazuya ay nabasag niya ang freezing ng mga limiter ni Miyabi sa pagcast ng sariling freezing na kinagulat nila dahil nagawa ito ng walang rain bar set. Ginamit ni Satellizer ang pagkabigla nila upang atakihin si Miyabi at kanyang mga limiter, ngunit nang tatapusin na niya si Miyabi ay dumating si Chiffon at sinabing tumigil na siya. Ngunit binaliwala ni Satellizer si Chiffon at sinubukang magpatuloy pero dumating si Yumit Ellis. Bago pa man sila makakilos, nagcast si Kazuya ng freezing dito. Nakiusap siya ritong huwag bumaba sa antas ni Miyabi at sinabing ang mga Pandora ay hindi dapat magsakitan. Huminto si Satellizer at tiningnan si Kazuya bago itago ang sandat at lumayo sa katawan ni Miyabi. Paglaon sa lab, pinakita ni Ellis kay Yumi ang bioscan ni Kazuya at sinabing tulad ito ng sa kapatid na may benteng stigmata. Tinanong ni Yumi kung paano napalago ni Kazuya ang stigmata at pinaliwanag ni Ellis na ang katawan niya ay tulad rin ng sa kanyang kapatid. Dito pinunto ni Yuming alam ng paaralan ang lahat tungkol kay Kazuya, ngunit pinayagan pa rin siyang pumasok sa paaralan. Tinanong niya kung alam kaya ni Kazuya ang sikreto sa sarili, ngunit sinabi ni Ellis na maaaring hindi. Sa labas, nilagyan ni Chiffon ng benda ang sugat ni Kazuya at sinabing dahil hinarap ni Satellizer ang isang third year, ay mapaparusahan siya. Samantala, isang third year na Pandorang si Ingrid at limiter niyang si Leo ay nagsasanay kontra sa isang type or nova. Nang matapos sila roon, sinalubong siya sa pasilyo ng isa pang Pandorang nagngangalang Atia, at sinabi sa kanyang bantayan si Satellizer.
Isang linggo naman pagtapos ng laban ni Satellizer kay Miyabi ay pinalaya na siya ni Yumi. Ngunit habang pabalik sa silid ay nakasalubong niya si Ingrid na nagsabing siya ang tagapangalaga ng kaayusan at pumaparusa sa mga lumalabag rito. Sinabi niya kay Satellizer na bibigyan lang siya ng isang araw upang makahanap ng limiter upang maturuan siya ng leksyon sa respeto. Nang umalis si Ingrid, narinig pala ni Hiragi ang buong pag-uusap at nagtaka kung totoo ang kanyang narinig. Binanggit niya kay Arthur at Kazuya ang narinig at sinabing hahanapin ni Satellizer si Kazuya upang maging limiter nito. Sumang-ayon si Arthur at sinabi kay Kazuyang magtago na lang muna, ngunit tumayo si Kazuya at lumabas ng silid. Pagdating sa silid ay pumasok siya nang hindi kumakatok, ngunit walang bakas ni Satellizer roon. Lumapit siya sa kama at napansin ang iniwang diary, ngunit nagpa siya siyang huwag itong basahin. Umalis siya sa tabi ng kama, ngunit ang pagnanais na malaman ang laman ng diary ay malakas kaya bumalik siya upang kunin ang libro at dito lumabas si Satellizer mula sa banyo. Nagulat siya nang makita si Kazuya sa kanyang silid, ngunit nang mapansin ang gagawin nito, sumigaw siya at sinubukang kunin ang libro, ngunit nadulas siya at nahulog ang kanyang tuwalya. Nabiyayaan si Kazuya ng tanawin ng dibdib nitong lantad habang siya ay nakapatong kay Kazuya, ngunit sumigaw si Satellizer sa hiya at nalaglag ang libro. Matapos balutin ang sarili ng kumot, humingi ng tawad si Kazuya, ngunit binaliwala siya ni Satellizer at tinanong kung bakit naroon. Sinabi ni Kazuyang pumunta siya para sa sagot sa alok, ngunit sinabi nitong hindi niya kailangan ng limiter. Nang atwiran si Kazuyang kailangan niya ito para sa duelo kay Ingrid, ngunit sinabi ni Satellizer na hindi niya kailangan ng isang pakialamerong limiter tulad niya at pinaalis na ito. Pumunta si Satellizer upang hamunin si Ingrid sa silid niya dahil wala ang limiter nito. Inisip ni Satellizer na magiging mas madali para sa kanyang talunin ito. Ngunit ginamit siya ni Ingrid bilang pangwasak sa dingding at sinabing huwag siyang maliitin dahil hindi siya mahinang babaeng kailangan ng tulong ng kung sinong lalaki. Sinipa siya ni Satellizer sa mukha at tumalon pababa, ngunit dineploy ni Ingrid ang Volt weapon at umatake. Nakaiwas si Satellizer, ngunit napansin niyang mas mabilis si Ingrid kaysa sa mga pandorang nakalaban niya at nang maipit, mabilis niyang iniwas ang kanyang ulo upang di matamaan ng sandata. Ang lakas ng impact ng tama ni Ingrid sa dingding ay nagdulot ng pagyanig kaya nagtaka sila Kazuya kung lindol ba yon. Habang nagpapatuloy ang laban, unti-unti nang natatalo si Satellizer at nang mapabagsak siya ni Ingrid sa lupa, tumakbo si Kazuya patungo sa balkonahe upang tingnan ang nangyayari. Tinanong ni Ingrid kung sumusuko na siya, ngunit matigas ang ulo ni Satellizer at ginamit ang accelerating turn. Hindi na tinag si Ingrid at sa halip ay pinakiramdaman ang bawat galaw ni Satellizer at sinalag ang atake nitong nagresulta sa pagkabasag ng espada ni Satellizer. Agad umatras si Satellizer, ngunit sinabi ni Ingrid na ang accelerating turn ay kaya lang pabilisin ang galaw ng gumagamit nito. Pinagana ni Ingrid ang kanyang Tempest Turn skill kung saan nagamit niya ang Shadow Clone Jutsu para bugbugin si Satellizer. Habang nakahiga, hinila ni Ingrid ang buhok niya at tinanong kung susuko na siya, ngunit tinawag siya ni Leong pansamantalang nakadistract sa kanya at nagbigay ng pagkakataon kay Satellizer na makawala. Sinabi ni Ingrid na kauslakan ang ipagpatuloy ang laban ng walang limiter, at inalok siya nito ng oras na maghanap ng isa. Tinanong pa niya ang mga estudyanteng nanonood mula sa mga balkonahe kung meron sa kanilang handang maging limiter ni Satellizer, ngunit walang kumibo. Dahil sa katahimikan, naghanda si Ingrid upang umatake, ngunit dumating si Kazuya at sinabing siya ang magiging limiter nito. Hindi sigurado si Ingrid kung matapang o uslak lang si Kazuya, kaya sinabi niyang ang pagiging limiter ni Satellizer ay nangangahulugang madadamay siya sa anumang gulong sangkot si Satellizer. Sinabi ni Kazuyang ang mahalaga lang sa kanya ay pigilan si Satellizer na mabugbog ng husto kaya binigyan sila ni Ingrid ng oras upang gawin ang kanilang baptism. Lumapit si Kazuya kay Satellizer at hiniling na gawin ang kanilang baptism, ngunit tumanggi si Satellizer na sinabing ang Rain Bar set ay nakakadirit wala siyang interes dito. Tinanong ng uslak kung ang Rain Bar set ba ay malaswang bagay, ngunit sinabi ng namulang si Ingrid na hindi ito ganoon. Pinaliwanag niyang ito ay banal na ritual bago gamitin ang kanya't payagan si Leong ilunsad ang freezing. Sinugod ni Ingrid ang nanigas na si Satellizer, ngunit kinontra ni Kazuya ang freezing ni Leo kaya dineklara ni Ingrid na isa siyang banta. Nang subukan niyang tapusin si Kazuya, pumagit na si Satellizer at hiniwa ang dibdib ni Ingrid kaya lalo itong nagalit. Habang naglalaban sila, napaisip si Kazuya kung bakit may obsesyon si Ingrid sa kaayusan dahil puro yun lang ang sinasabi niya. Si Ganesang tahimik na nanonood ay pinaliwanag na isang taon bago lumipat si Satellizer sa paaralan, isang Type S Nova ang umatake sa isang off-campus carnival ng mga first year. Sinabi ni Ganesang ang mga duwag na first year ay binaliwala ang protocol
at nagtakbuhan, ngunit ang pinuno ng grupo nilang si Marin ay nanatili upang lumaban. Pagdating ng support unit, si Marin ay lubhanang nasugatan at namatay sa mga bisig ni Ingrid. Sinabi ni Ganesang naniniwala si Ingrid na kung di binaliwala ang protocol, ay di sana nawala si Marin. Naputol ang kwento ng ihampas ni Ingrid si Satellizer sa lupa at si Leo ay nagcast ng freezing, kaya nagcast si Kazuya ng omnidirectional freezing para basagin ang kay Leo. Sumigaw si Ingrid kay Leong agad siyang palayain sa freezing, ngunit bago pa makakilos, sinipa ni Satellizer si Leo sa sikmura at sinugod si Ingrid. Dahil wala nang ibang opsyon, pinagana ni Ingrid ang Pandora upang makagalaw sa loob ng freezing area. Habang papalapit kay Satellizer, inisip niya kung magugustuhan ba ni Marin ang ginagawa. Agad niyang tinaboy ang kaisipang yon at sinabing ang mga sumisira sa kaayusan ay iiwanan ang kanilang mga kasama. Nang tatapusin na niya si Satellizer, nagcast si Kazuya ng mas malakas na freezing at sinabing hindi namatay sa wala si Marin. Sinabi ni Ingrid na itigil ang kabalbalan dahil hindi naman niya kilala si Marin, ngunit sinabi ni Kazuyang namatay din ang kanyang kapatid sa pagsagip sa iba. Hindi ito naintindihan ni Ingrid hanggang sa ipaliwanag ni Satellizer na kapatid nito si Kazuha Aoi. Nagpatuloy si Ganesa sa kanyang kinalalagyan at sinabi kay Ingrid na sa panahon ng atake, sinabi ni Marin na dahil wala pang limiter ang mga first year ay mahihirapan silang lumaban sa Nova. Sinabi niyang lumaban si Marin sa Nova upang protektahan sila't iligtas ang mas marami pa. Dito naalala ni Ingrid na ang huli pang tinanong ni Marin ay kung ligtas ba ang ibang mga babae. Bumuhos ang ulan tulad ng gabing iyon at napagtanto ni Ingrid na walang may kasalanan sa pagkamatay ni Marin. Habang umiiyak, lumapit si Satellizer kay Ganesa, ngunit sinabi ng uslak na wag siyang pasalamatan dahil ginawa niya lang yon upang maging payapa na si Ingrid at lumakad palayo. Lumapit si Satellizer kay Kazuyang nagpasalamat sa muling pagsagip sa kanyang buhay. Kinabukasan sa klase, nagtuturo si Yumi tungkol sa tungkulin ng limiter sa isang laban kontra sa Nova. Di maiwasan ni Hiraging sulyapan si Kazuya habang iniisip kung paano ito nakapag-freezing ng walang baptism. Pagkatapos ng klase, tinanong niya si Kazuya at sinabi nitong hindi alam kung bakit o paano nagawa iyon, ngunit nilunsad ito dahil gusto niyang tulungan si Satellizer. Tinanong ni Hiragi kung nagpasalamat na ba si Satellizer, at nang sabihin ni Kazuyang hindi pa, sinabi ni Hiraging uslak siya sa pagtaya ng buhay para dito. Nagpaliwanag si Kazuya ngunit sumang-ayon si Arthur at sinabing si Kazuya ang pinakauslak na sim. Sinabi ni Arthur na ginagamit lang siya ni Satellizer para sa mga kakayahan at hindi magdadalawang isip na iwan siya pag nagsawa na ito. Sinabi nilang nahuhumaling lang siya sa kagandahan nito at pinaalalang ang magagandang bulaklak ay may mga tinik. Biglang lumapit si Satellizer na nagdulot kay Arthur at Hiraging mabilaukan sa kanilang mga salitang parang sirang plaka. Binaliwala sila ni Satellizer at sinabi kay Kazuyang sumama sa kanya't may mahalagang sasabihin rito. Sa rooftop, nilagay ni Satellizer ang kamay ni Kazuya sa kanyang pisngi at inaming siya ang unang taong hindi niya pinandirihan ang pagdikit. Sinabi rin niyang nakakagulat dahil nagawa ni Kazuyang mag-cast ng freezing kahit pa wala itong Erin bar set. Binanggit ni Kazuyang hindi siya sigurado kung paano nangyari yon, ngunit hindi na niya ito magawa kahit ano pang pilit niya. Nagulat siya nang sabihin ni Satellizer na maging kanyang limiter. Gayunpaman, hindi niya ibibigay ang baptism tulad ng ibang Pandora at sobrang saya ni Kazuya. Samantala sa labas ng school gate, isang babaeng nakadamit na parang miyembro ng Water Crave ang bumaba ng bus at hindi maitago ang kasiyahan sa pagdating roon. Paglaon, kumakain si Satellizer at Kazuya nang nerbyosong tanungin ni Satellizer kung pwede siyang pumunta sa kwarto at pumayag siya. Kinagabihan, habang papunta si Kazuya sa dorm ni Satellizer, ay nakasalubong niya ang katarawanabing hinahanap ang papunta sa opisina ng principal. Nang makita siya, masaya siyang niyakap nito at tinawag siyang tagapagligtas bago sabihin kung saan siya pupunta. Sa daan papunta sa principal, sinabi nitong isa siyang transfer student nang tanungin ni Kazuya kung sino siya. Matapos niya itong ihatid, nakasalubong niya si Hiragi at Arthur pabalik sa dorm at habang naglalakad, sinabi niya ang tungkol sa kanilang usapan ni Satellizer. Nagulat ang dalawa at sinabi ni Hiraging ginagamit lang siya nito para sa kapangyarihang sinang-ayunan ni Arthur. Sinabi niyang niyaya siya ni Satellizer sa kanyang kwarto at nasasabik na sinabi ni Hiraging malapit na siyang lumahok sa first room entry. Pinaliwanag niyang ito ay isang bagay na nangyayari matapos makapili ang Pandora ng limiter at ito ay paraan upang mapatatag ang ugnayan nila. Sinabi ni Arthur na ginawa niya rin yon ngunit dahil lasing ay wala siyang maalala rito. Gayunpaman, pinunto nilang kakaibang iniimbitahan siya ni Satellizer sa kanyang kwarto gayong alam ng lahat na binali ni Satellizer ang braso ng huling limiter na humawak sa kanya. Dahil dito, naisip ni Kazuya kung pinupwersa lang ni Satellizer ang sarili sa kanya.
Nang makarating sa entrada ng dorm, hiniling ni Hiragi at Arthur kay Kazuyang pag-isipan ang kasunduan kay Satellizer, ngunit sinabi niyang sarilihin na lang ang mga opinyon bago umalis. Ngunit bago siya makaakyat sa hagdan, nabunggo niya ang isang second year na nakilala siya bilang lalaking nag-cast ng freezing ng walang Erin Barset. Tinanong siya nito kung pumayag si Satellizer na gawin siyang limiter, at ang dalawa ay nadismaya nang sabihin niyang oo. Sinubukan niyang umalis ngunit pinigilan siya nito at sinabing sila ng mga kaibigan ay tutulong na ipagdiwang ang bago niyang posisyon. Sa opisina ng principal, tinanggap ni Sister Margaret ang bagong estudyante at pinakilala kay Chiffon. Siya si Rana Linchen at pinasalamatan niya ang pagtanggap nila at sinabing hindi na siya makapaghintay sa ihahatid ng bagong paaralan. Samantala, nagdesisyon ang tatlong uslak na babaeng pagtulungan si Kazuya at sinabi ni Hiraging itigil nila ang pagtuon ng galit sa kanya. Sinabi niyang umaasta lang silang ganoon dahil ginawa silang basahan ni Satellizer noong carnival. Nagalit ang isa kay Hiragi sa pangingialam nito, kaya sinipa niya si Hiragi at pinunit ang kanyang damit at sinabing parurusahan siya dahil sa kawalan ng galang sa kanila. Binulot ni Hiragi ang mga sandata at sumugod ngunit iniwasan ng babae ang mga atake niya at hiniwa siya. Nagdesisyon si Arthur na humingi ng tulong ngunit pinigilan siya ng isa pa at kinadena siya bago tapakan ang kanyang itlog. Sinubukan ni Hiraging sabihin tumigil siya ngunit tinapakan rin siya ng kaharap. Pinanood ni Kazuya ang mga kaibigan at galit niyang sinabing tumigil sila bago gumamit ng freezing. Sa parehong oras, naramdaman ni Rana na bagong dating sa harapan ng dorm, ang lakas ng kapangyarihan. Sinubukan ni Kazuyang lapitan ang mga babae ngunit nawalan ng malay kaya nakalaya ang mga babae mula sa freezing. Ang kanyang kakayahang mag-cast ng freezing ng walang Erin Barset ay kinagulat nila kaya hinugot ng pinuno ang kanyang sandata para hiwain ito ngunit pinigilan siya ni Rana. Ang mga kaibigan ng babae ay sumugod kay Rana ngunit madali niya silang tinalo ng hindi nahihirapan. Pumunta si Arthur upang ipaalam kay Satellizer na nasa klinik si Kazuya at nang makarating ay nakita niya si Rana. Pinaliwanag ni Arthur na siya ang nagligtas kay Kazuya at tinanong ni Satellizer kung nasan ito. Sinabi ni Ranang kasama ng mga doktor at maaari silang maghintay ng magkasama. Ngunit matalino si Arthur at naramdaman ang tensyon nila kaya sinabi niya kay Ranang tawag siya ni Hiragi. Matapos umalis, lumabas ang mga doktor at nang tanungin ni Satellizer si Kazuya, sinabi nilang nawalan siya ng malay dahil sa pagod ngunit maaari na itong makita. Samantala, sa kwarto ni Hiragi, sinabi ni Ranang siya ay transfer student at dumating siya upang hanapin ang lalaki sa kapalaran. Ipinaliwanag niyang sa kanilang bayan, ang mga babaeng may luha ng kunlun ay nakatakda sa lalaki sa kapalaran nila. Nang ipakita niya ang likod, nakilala nila ang mga luha bilang stigmata. Pinakita ni Hiragi ang stigmata sa likod niya at pinaliwanag na ang mga meron nito ay tinatawag na mga Pandora. Dinagdag ni Arthur na ang lalaki sa kapalarang tinutukoy niya ay isang limiter at maaari siyang makahanap ng isa sa paaralan, ngunit sinabi ni Ranang nahanap na niya ito. Sinabi niyang ang lalaki sa kanyang kapalaran ay si Kazuya, ngunit sinabi nilang imposible yon dahil si Kazuya ay kay Satellizer na. Kinabukasan, pinakilala si Rana sa klase ni Satellizer, at nang umupo sa bakanting upuan sa tabi ni Satellizer, sinabi niya ritong si Kazuya ang lalaki sa kanyang kapalaran, kaya nagtaka si Satellizer sa ibig sabihin nito. Paglaon, nagkaroon sila ng freestyle battle, at si Ganes ang umaktong tila pinakamahusay sa lahat ng bagay ay nagpasyang ipakita kay Rana ang kanyang kakayahan. Nang magsimula ang laban, inilabas niya ang mga kadena at sinugod si Rana, ngunit sinalad ito ni Rana gamit ang guwantes. Nagulat ang mga estudyanteng ang mga vault weapon ni Rana ay guwantes at bota. Tumalon si Rana at sinubukang suntukin si Ganesa, ngunit nagawa nitong umiwas pero nauwi sa pagkapunit ng damit mula sa impact ng suntok ni Rana. Nagbigay si Rana ng sipa, ngunit nasalad ito ni Ganesa at pinuri siya ni Ranang sinabing may kakayahan siya. Sinabi ni Ganesang hindi pa yon ang lahat at ginamit ang mga kadena upang atakihin si Rana sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, nakaiwas si Rana sa pinsala at nang subukan ni Ganesang sumugod muli ay inasahan na ito ni Rana at kinontra ito. Nagkaroon siya ng pagkakataong makalapit kay Ganesa at sa sandaling ibibigay na niya ang panapos ay pinigilan ng instruktor ang laban. Sa tanghalian, nakaupo si Kazuya kasama si Arthur at Hiraging kinumbinsi siyang huwag kumampi kay Satellizer at kinwento ang tungkol sa limiter na nasaktan sa kanyang dating paaralan. Sinabi nilang isang limiter na nagngangalang Brooks Levon ang voluntaryong naging limiter ni Satellizer tulad niya ngunit nasaktan siya nito sa puntong di na siya muling nakarecover o naging limiter. Sinabi ni Hiraging pagtapos ng insidente, nasuspindi siya ng 1 taon bago siya nakalipat sa kanilang paaralan. Mula nang mag-enroll, ginulpi niya ang isang limiter na aksidenteng humawak sa kanya at nakipaglaban pa sa ibang Pandora.
Habang tinatanggap ni Kazuya ang lahat ng impormasyon, sumali si Ran at tinanong kung kumusta siya. Nang sabihing ayos lang, nagbigay ito ng hindi kinakailangang impormasyon tungkol sa stigmata niya habang lumalapit lalo rito. Napansin ni Hiragit Arthur ang kanyang ginagawa kaya nag-isip sila ng dahilang umalis. Pagkatapos umalis, sinabi ni Rana kay Kazuyang siya ay espesyal sa kanya't sinabing tawagin siya ng formal na tinanggihan niya ngunit ito'y mapilit. Dumating si Satellizer at nakita silang nasa kakaibang posisyon, ngunit walang pakialam si Ran at sinabi kay Satellizer na kung di siya komportable sa nakikita ay maaari naman siyang umalis. Tumalikod si Satellizer at sinabi kay Kazuyang may dapat silang pag-usapan na mahalagang bagay. Sinabi ni Ran ang hindi pa ito tapos kumain, ngunit agad tumayo si Kazuya at umalis kasama si Satellizer. Pag-alis nila, umupo si Atya kasama si Rana at sinadyang banggitin ang tungkol kay Kazuya kaya naman nagka-interes si Rana. Paglaon, habang si Rana ay nasa labas ng dorm ay naalala niya ang pakikipag-usap kay Atyang sinabing ginagamit ni Satellizer si Kazuya para sa kanyang kakayahan. Sinabi ni Atyang kapag nagsawa na si Satellizer ay itatapon niya itong parang lumang sapatos at maghahanap ng iba. Naalala rin ni Ranang sinabi ng pinuno ng bayan nilang ang magpapanginig ng kanyang luha ng kunlun ay ang lalaki sa kanyang kapalaran. Sa mismong sandaling iyon ay nagpasya siyang hamunin si Satellizer. Paglabas ni Satellizer mula sa banyo, natagpuan niyang naghihintay si Rana at nang tanungin niya kung anong kailangan nito, sinabi ni Ranang sumama sa kanya. Dinala ni Rana si Satellizer sa training room at sinabi ritong lubayan ang magiging asawa. Sinabi ni Satellizer na wala siyang karapatang makialam ngunit tumutol si Rana dahil tumanggi si Satellizer na magsagawa ng baptism kaya wala siyang karapatan kay Kazuya. Sinabi niyang isasagawa niya ang baptism kasama si Kazuya kung saan magiging isa sila pero sinabi ni Satellizer na si Kazuya ay partner na niya. Tinanong ni Rana kung bakit ayaw niyang magsagawa ng baptism kay Kazuya ngunit sinabi ni Satellizer na wala siyang pakialam. Nang subukan niyang umalis ay hinawakan siya ni Rana upang pigilan ngunit dahil ayaw ni Satellizer na hinahawakan siya ng iba ay sinampal niya ito. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Ranang ibalik ito at sinabi kay Satellizer na dahil gusto nito ng karahasan ay ibibigay niya ito. Samantala, hinanap ni Kazuya si Satellizer sa kanyang kwarto at nang hindi matagpuan ay nagpasya siyang umalis. Sa labas, narinig niya ang dalawang babaeng nag-uusap tungkol kay Satellizer at Rana kaya tinanong niya sila. Sa training room, nagsimula na ang laban ni Satellizer at Rana at nagkasundo silang kung sino ang matatalo ay lulubayan na si Kazuya. Habang naglalaban ang dalawa ay hindi nila napansin si Atyang nanonood sa control booth. Nagpalitan sila ng atake pero naisip ni Ranang itaas ang antas at gumamit ng espesyal na kakayahang nakilala ni Atya bilang Wings of Light. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot kay Ranang matamaan si Satellizer basta't nasa paningin. Napansin ito ni Satellizer at sinubukang lumayo ngunit nagbigay si Rana ng isa pang suntok para makalapit kay Satellizer. Nang subukan niyang gamitin ang partikular na skill na natutunan sa kung saan ay ginamit naman ni Satellizer ang acceleration para umiwas. Sinabi ni Ranang wala itong silbit sinubukang umatake, ngunit gumamit si Satellizer ng double acceleration at nakaiwas rito. Nagulantang si Rana kaya lumapit si Satellizer at hiniwa siya gamit ang sandata. Nagawa ni Ranang makatayo at umaming humahanga siya sa kakayahang meron si Satellizer. Sumugod si Satellizer, kasabay ng pagpapakawala nito ng suntok, ngunit ang sandata ni Satellizer ay tumagos sa balikat ni Rana. Gayunpaman, hindi alam ni Satellizer na nahulog siya sa bitag ni Rana hanggang sa ilabas nito ang panapos na enggat na pabagsak siya. Aalis na si Rana ngunit tumayong muli si Satellizer at sinabi sa kanyang hindi siya magpapatalo rito. Nang mag-uumpisa na ang round 2 ng kanilang laban, dumating si Kazuya at tinanong kung bakit nila sinusubukang tapusin ang isa't isa. Sinabi ni Kazuya kay Ranang kay Satellizer na siya at hindi na siya maaaring kumampi rito. Nangatwiran itong ginagamit lang siya ni Satellizer para sa kakayahan at nagmakaawang kumampi sa kanya, ngunit pinaliwanag ni Kazuyang siya ang nagmungkahi ng kampihan nila ni Satellizer. Sa sumunod na sandali, dumating si Atya, kasama si Arnett at Creo at sinabing tagumpay sana ang plano kung hindi lang nang himasok si Kazuya. Nagulat si Rana sa narinig niya at inamin ni Atyang niloko niya ito upang maturuan si Satellizer ng leksyon para sa lahat ng ginawa nito sa mga estudyanteng third year. Sinabi ni Satellizer na huwag siyang maging duwag at handang harapin ito, na tinutulan ni Kazuya, ngunit sinabi ni Satellizer na kanyang laban yon. Tinanggap ni Atya ang hamon, ngunit sinabi ritong pumili ng kalaban sa pagitan ni Arnett at Creo, na nagpapakita na siya ay isang mahinang uslak na panggulo lang.
Sinabi ni Satellizer na hindi niya kailangang pumili ng isa, at sinabi sa parehong sumugod sa kanya, na masayang ginawa ni Arnett, ngunit pinunto ni Creong hindi patas na itag-team ang isang sugatang tao. Tinawag ni Arnett si Creong Killjoy at sinabing gagawin na lang niya ng mag-isa, ngunit sinabi ni Ranang kakampi siya kay Satellizer upang makaganti sa ginawa nila rito. Nakialam si Kazuya para kausapin si Satellizer, at Ranang huwag lumaban, ngunit pinatulog siya ni Arnett. Hindi nag-abala si Satellizer na makinig sa dahilan ng ginawa ni Arnett, at sinipa ito sa mukha bago subukang hiwain gamit ang sandata, ngunit naiwasan ito ni Arnett. Nilabas ni Arnett ang Grim Reaper na karet at habang nanonood si Rana, natukoy niya ang malasakit ni Satellizer kay Kazuya. Umatake si Arnett ngunit gumalaw siya ng sobrang bilis na hindi man lang napansin ni Satellizer na siya ay nasugatan. Nilabas ni Creo ang guwantes at nagsimulang magbigay ng mga suntok kay Ranang swerte namang nakaiwas. Nang subukan niya ring magbigay ng sariling suntok, kinontra ito ni Creo bago gamitin ang Tempest Turn upang pabagsakin siya. Samantala, naglalaban si Arnett at Satellizer sa kabilang bahagi ng silid at nahirapan si Satellizer na alamin kung saang direksyon nang gagaling ang mga atake ni Arnett. Matapos makakuha ng mga sugat kay Arnett, bumagsak si Satellizer sa lapag at pinaliwanag ni Arnett na ang inaatake ni Satellizer ay kanyang mga imahe dahil gumagamit siya ng double acceleration mula simula. Tinanong ni Arnett si Satellizer kung handa ng sumuko, ngunit tumayo siya at sinabing di siya matatalo ng isang Harley Quinn wannabe. Pagkatapos, ginamit ni Satellizer ang kanyang acceleration, at muling sumugod ngunit hindi pa rin siya nakasabay sa bilis nito at nakatanggap ng maraming sugat. Muling tinanong ni Arnett kung susuko na ngunit tumanggi siya, kaya hiniwa nito ang kanyang leeg. Habang nakahiga sa lapag, nilapitan siya ni Atya, at sinabing kung siya ay hihingi ng tawad, ay dadalhin nila ito sa klinik. Sinabi ni Satellizer na mas pipiliin niyang mawala kesa matalo't nagalit si Atya, kaya inutos niyang tanggalin ang stigmata ni Satellizer at sirain ang mga ito. Pinunto ni Creong ang pagtanggal nito ay maaaring magdulot ng pinsala sa utak at sinabi ni Arnett na maaari silang ma-expel doon. Sinabi ni Atyang wala siyang pakialam sa parusa dahil mas mahalaga sa kanyang mabalik ang kanilang dangal. Habang nagtatalo, napunta si Satellizer sa nakaraan kung saan siya, ang kanyang ina, ay dumating sa bahay ng kanyang ama, ngunit ipinahayag ng asawa nitong hindi sila tatanggapin roon. Matapos ang malamig na trato sa kanila, nagpakilala kay Satellizer ang nakatatandang kapatid na si Violet pati ang kapatid nitong si Lois. Paglaon, natagpuan ni Violet si Lois na tinatrato si Satellizer na parang kabayo, at nang pagalitan, sinabi ni Lois na pinayagan siya ng inang tratuhin ito sa kung paano niya gusto. Hindi makapaniwala si Violet kaya pumunta siya upang harapin ang ina, ngunit sinabi ng marahas na babaeng siya ay uslak sa pagpabor sa basura. Nang gabing yon, pumunta si Lois sa kwarto ni Satellizer, at sinabi sa kanyang kung hindi susunod sa utos, sisiguruhin niyang pareho sila ng ina nitong aalis sa bahay. Lumipas ang ilang linggo at tinanong ni Satellizer sa ina kung maaari silang lumipat ng lugar dahil sa ginagawa ni Lois sa kanya. Sinabi ng kanyang inang magkaroon siya ng maraming pasensya dahil kung aalis sila sa bahay at may mangyari sa kanya, walang mag-aalaga kay Satellizer. Lumipas ang mga taon at patuloy lang si Lois kay Satellizer hanggang sa nakita ito ni Violet at sinampal siya. Matapos ang araw na yon, minungkahi ni Violet na umalis si Satellizer, at isang araw habang nasa paaralan, ipinaalam sa kanyang lumala ang sakit ng ina niya. Nagmadali si Satellizer sa ina at sa huling hininga nito, sinabi ng ina niyang mamuhay siya ng may dangal at huwag magpatalo sa sinuman. Pagbalik sa kasalukuyan, tumayo si Satellizer at sinabi sa tatlong nagulat na babaeng hindi siya matatalo sa sinuman bago niya pinagana ang Wings of Light at inatake si Arnett. Tumayo din si Ran at sinalakay si Creot habang naglalaban, napaisip si Atya kung anong mga halimaw ang kaharap. Sinubukan ni Arnett na makasabay sa bagong bilis ni Satellizer, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataong makalaban. Ginamit din ni Rana ang Wings of Light kontra kay Creo kahit naapektuhan siya pagkatapos. Sinubukan ni Atyang iganti ang mga kasamahan, ngunit sinabi nilang sila na ang bahala doon. Habang naghahanda ang mga babae para sa huling paghaharap, dumating si Chefon at sinabi sa kanilang itigil ang laban. Ngunit tumanggi si Arnett na makinig at sumugod kay Satellizer, ngunit pumagitna si TC bago siya makalapit. Umatras si Arnett ngunit ayaw pa ring sumuko, kaya nakialam na si Chefon at pinatulog siya. Natapos ang duelo at pinadala ni Chefon kay Satellizer si Kazuya sa klinik na kanyang ginawa. Paglaon, tinagpo ni Chefon si Elizabeth sa pool at minungkahing tanggapin nila ang pagkatalo. Sinabi niyang pinakita ni Satellizer ang lakas na hindi basta-basta, kaya mas mabuting lubayan na lang siya. Nagising si Kazuya sa klinik ng paaralan at humingi ng tawad kay Satellizer at Rana para sa kanyang kapabayaan sa laban nila.
Pinagalitan siya ni Satellizer sa pagpahamak sa sarili, ngunit kumontra si Ranang pinrotektahan lang siya nito. Umalis si Satellizer sa kwarto't binigyan si Rana ng pagkakataong makausap si Kazuya ng mag-isa. Sinabi ni Ranang gusto niya ang tapang ni Kazuya at hihintayin ang araw na tatanggapin ito bilang kapareha. Paglaon, habang kumakain ay sinabi ni Hirajit Arthur kay Kazuya ang tungkol sa prom. Pinaliwanag nilang ito'y kaganapan kung saan ang mga Pandorang may limiter ay naglalaan ng oras na magsaya. Ang mga wala namang limiter ay ginagamit rin ang pagkakataon upang makahanap ng kaparehang magiging limiter. Ngunit ang pangunahing atraksyon ay ang Pandora Queen at sinabi nila sa kanyang ang nanalo sa nakaraang taon ay isang third year na nagngangalang Elizabeth. Para bang narinig sila nito, kaya lumingon si Elizabeth sa kanilang mesa at ngumiti kay Kazuya nang mapansin niyang nakatingin ito sa kanya bago lumayo. Tinukso ni Arthur si Kazuyang malikot ang mata kahit meron ng Satellizer, at tinanong ni Hiragi kung ano ng takbo ng mga bagay sa paraiso. Sinabi ni Kazuyang maayos naman kahit na medyo may kakaiba sa kanila ni Satellizer mula ng gabing yon ng laban. Samantala, pumunta si Elizabeth sa swimming pool at umangal si Atya nang sabihin niyang ititigil na niya ang krusada laban kay Satellizer. Ipinaliwanag ni Elizabeth na parehong nilampaso ni Satellizer at Rana si Arnett at Creo, kaya walang kaduda-dudang ang mga third year ay mahina talaga kumpara sa kanila. Habang siya ay lumulutang sa pool, sinabi ni Atya sa ibang kahit hindi niya lalabanan si Satellizer, ay tuturuan pa rin niya ito ng leksyon. Sa cafeteria, patungo si Satellizer kay Kazuya upang humingi ng tawad sa kanyang reaksyon noong nakaraang gabi, ngunit bago makarating ay nakita niyang niyayaya ito ni Rana sa prom. Bago makapagbigay ng sagot si Kazuya, nilapitan siya ni Satellizer, kaya naghanap ng dahilan si Hirajit Arthur para umalis. Sinabi ni Satellizer kay Ranang pupunta si Kazuyang kasama siya, ngunit iginiit ni Ranang hindi siya nagtanong kaya wala siyang karapatang biglang mangangkin. Humingi si Kazuya ng pabor sa kanila na huwag mag-away, habang nagtititigan silang dalawa, at tiniyak ni Ranang hindi siya kasing uslak ng walang utak na si Satellizer, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Pumagit na siya sa kanila at sinabi kay Ranang hindi siya maaaring maging date nito dahil plano na niyang tanungin si Satellizer mula simula. Tinanggap ni Rana ang pagkatalo, ngunit sinabing hindi siya susuko bago halikan sa pisngi si Kazuya at umalis. Nagselos si Satellizer, kaya ayaw niyang manatili at sinabi kay Kazuyang sunduin siya sa kwarto at umalis din. Sa gabi ng prom, naghahanda na ng isusuot si Satellizer nang kumatok si Kazuya sa kanyang pintuan. Agad siyang nagmadali upang buksan ang pinto, ngunit aksidenteng natapakan ang suot at nangudngod ang dibdib kay Kazuya. Parehong namula ang mga baguhang birhen, ngunit nang mapagtanto nilang si Kazuya ay nakahawak sa kargada ay napatalon sila palayo. Lumapit sa kanila si Atyang galit ang tono't sinabi kay Satellizer na suspendido ang hindi otorisadong hazing. Gayunpaman, dahil ayaw nitong magpatalo ay hinamon siya ni Atya sa isang duelo. Agad namang pumagit na si Kazuya at sinabing walang tsansang papayagan niya si Satellizer sa isa na namang laban. Sinabi ni Atyang huwag maligalig at pinuntong hindi niya intensyong makipagpisikalan kay Satellizer. Sinabi niya kay Satellizer na gusto niyang sumali ito sa Pandora Queen Contest at labanan siya para sa mga boto bago tanggalin ang uniforme upang ipakita ang kanyang kasuotan sa ilalim. Kung tatanggi si Satellizer ay magiging talunan siya kaya pumayag si Satellizer dahil wala siyang balak matalo sa anumang duelo. Habang nagsasalita ay napatingin si Ate at nahiya bago sabihing ang pagkakaroon ng kargada ay di kasiguruhan ng panalo. Nagsimula ang contest at ang iba pang Pandora ay pumunta sa entablado at rumampa. Habang sila ay nasa backstage, inamin ni Satellizer kay Kazuyang natatakot siya sa pagsali. Nang sabihin ni Kazuyang hindi siya makakaatras dahil nakarehistro na siya sa contest, napansin nila si Rana sa isang bulgar na kasuotang walang intensyong suportahan ang kargada. Matapos bahagyang akitin si Kazuya ay pinaliwanag niya ang sitwasyon kay Satellizer at Atya. Dumating si Atya at nagsimulang asarin si Satellizer, ngunit sinabi ni Ranang huwag siyang pakasigurong nanalo na kung saan nahiya si Atya nang makita ang kargada ni Rana. Sunod na tinawag si Atya at pagtapos ay si Ranang nagbigay ng ilang pampalakas ng loob kay Satellizer bago siya pumunta sa entablado. Nang oras na ni Satellizer at tinawag ang kanyang pangalan, nagulat ang mga estudyanteng makita itong sumali sa ganoong klase ng contest. Habang nakatayo sa entablado, sinabi ng limiter ni Atyang walang tsansang mananalo ito dahil hindi siya kumikilos. Ngunit sa kabila nito, tila gusto ng mga lalaki ang kanyang inosente at marupok na imahe kaya sumigaw sila ng malakas. Agad tumakbo si Satellizer at sinabing nahihiya siya, ngunit siniguro sa kanya ni Kazuyang mahusay ang ginawa niya. Natapos ang contest kay Elizabeth at nagsimulang sumayaw ang mga estudyante at sinabi ni Kazuya kay Satellizer na pinagmamalaki niyang hindi ito umatras.
Nahiya si Satellizer, ngunit nang subukan niyang magtanong rito, ay inihayag ng MC na natapos na ang resulta. Ang nasa ikalimang pwesto ay si Miyabi, ngunit nadiskubre ang pandaraya, kaya siya'y diskwalipikado at binigay ang pwesto kay Ganesa. Sa ika-4 si Rana, ikatlo si Atya, at sa ikalawa si Elizabeth, na kinagulat ng lahat. Ngunit ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng gabi ay nang ianunsyo si Satellizer bilang nagwagi. Habang nagtitipon ang mga estudyante sa paligid niya upang batiin ito ay lumapit ang uslak na si Atya sa ilang mga babae. Binigyan niya ang mga ito ng damit at sinabing ito sana ang isusuot ni Elizabeth kung siya ang nanalo. Ngunit dahil natalo, gusto niyang isuot ito ni Satellizer, kaya hinila ng mga babae si Satellizer sa likod upang tulungan siya. Nang tumapak si Satellizer sa entablado, nagulat ang mga estudyante sa suot nito at tinanong ng mga kaibigan ni Atya kung siya ang salarin. Sinabi niyang oo at ang material ay tumutugon sa init ng katawan kung saan unti-unting nawawala ang kulay nito at nagiging transparent. Nagsimula siyang tumawa, ngunit hindi maintindihan ng mga kaibigan niya kung bakit masaya siya sa ganoong klase ng biro. Samantala, habang nakaluhod si Satellizer sa kahihiyan ay tinawag niya si Kazuya para tulungan siya, kaya gumamit ito ng freezing sa lahat at sabay nilang nilisan ang lugar. Paglaon, pinanood ni Kazuya ang babaeng may birding buhok na nagsagawa ng quadruple acceleration kontra sa dalawang Nova sa pagsasanay. Pagkatapos nito, sinabi ni Sister Margaret sa kanyang ang babae ay ang top-rank third year at ang pangalan niya ay Cassie Lockhart. Sa labas, nagpasalamat si Kazuya kay Cassie sa pag-imbita sa kanyang manood ng pagsasanay sa East Genetics Academy. Nang magpasalamat si Cassie sa pagtanggap ng imbitasyon, sinabi ni Kazuyang ito ang senior at di nito kailangang magsalita ng ganoon kagalang. Pinaliwanag ni Sister Margaret na si Cassie ay isa sa mga Pandorang tumanggap ng stigmata ng kapatid nang ito ay mawala. Sinabi ni Cassie gusto niyang magbigay galang rito, ngunit sinabi ni Kazuyang hindi na yun kailangan at pinuri ang kakayahan nito. Namangha siya sa pagpapabagsak nito ng dalawang Nova, ngunit sinabi ng instructor sa kanyang nangyari lang yon sa isang sitwasyon sa pagsasanay. Sinabi niyang wala pang kaso kung saan higit isang Nova ang lumitaw ng sabay kaya naman nahiya siya sa kawalan ng alam. Binago ni Cassie ang paksa at sinabi ritong plano niyang magretiro dahil gusto niyang maging manunulat kaya balak niyang ibigay ang kanyang stigmata sa isang karapat-dapat. Sinabi ni Kazuyang maganda ang kanyang pangarap at sinabing umaasa siyang magkaroon ng isa sa mga libro nito balang araw na nagpasaya sa kanya. Pag-alis ni Kazuya at Sister Margaret, sinabi ng instructor ni Cassie si Milenang sana'y maging leader ito ng unit ng Pandora balang araw. Sinabi ni Cassie hindi siya nararapat maging leader ng Pandora dahil wala siyang lakas ng tunay na Pandora. Ang laban rin kay Satellizer ilang taon na ang nakalipas ang patunay na siya ay isang duwag. Sa helicopter, tinanong ni Kazuya kung may iba pang tumanggap ng stigmata ng kapatid at sinabi ni Sister Margaret na si Satellizer ay isa sa kanila. Tinanong siya ni Sister Margaret kung seryoso siya sa pagiging limiter nito at sinabi niyang kahit hindi pa nabinyagan ay nagkasundo na silang dalawa roon. Inamin ni Sister Margaret na nag-aalala siya dahil sa insidente kay Brooks, ngunit sinabi niyang inamin ni Brooks na pinwersa niya si Satellizer na pumareha sa kanya kaya naman binugbog siya nito. Sinabi rin niyang kung hindi dumating si Cassie sa tamang oras ay tiyak na wala na si Brooks. Sa East Genetics, sinabi ni Milena kay Cassie kaya lang natanggap ni Satellizer ang stigmata ni Kazuha ay dahil sa impluensya ng pamilya kaya walang dahilan para matakot siya dito. Sinabi ni Cassie nang makipaglaban kay Satellizer at matalo, hindi kailanman umatras si Satellizer kaya naisip niyang lumalaban silang dalawa para sa magkaibang dahilan. Sinabi niyang ang determinasyon ni Satellizer ang dahilan kung bakit siya natalo nito di dahil magkaiba sila. Biglang tumunog ang alarmat ng magtipon ang mga estudyante sa auditorium ay pinakita ng mga instructor ang kasalukuyang 4 na Type S Nova. Sa Control Center sa West Genetics Academy, pinanood ni Sister Margaret at Yumi ang pagwasak ng Nova sa mga pinadalang unit para dito. Pagbalik sa East Genetics, tumanggap si Milena ng tawag mula sa General Headquarters na nag-utos ng mobilisasyon ng lahat ng Pandora at Limiter. Sa West Genetics, nakatagpo ni Arthur at Hiragi si Kazuya sa kanilang daan patungo sa dorm at tinanong ni Hiragi kung posibleng makarating ang mga Nova sa West. Sinabi ni Arthur na sana ay dumating sila upang mapakita nila ni Ganesa kung anong kaya nila. Sinabi ni Hiraging huwag maging uslak at pinuntong si Ganesa ay isang second year kaya naman walang tsansang siya ay mamobilisa para sa laban. Kumontra si Arthur dahil lahat naman ng estudyante sa East Genetics ay namobilisa at dito na nag-alala si Kazuya para sa kaligtasan ni Cassie. Samantala, nakarating na ang unit ni Cassie sa lokasyon ng mga Nova at iniutos ng kanilang pinunong palibutan muna nila ang Nova at hintayin ang kanyang signal.
Nang lahat ay nasa lugar na, iniutos niya sa mga gumaganap na decoy na guluhin ang Nova. Ito ay nagbigay daan sa mga limiter na mag-cast ng freezing at pigilan ang Nova at pagtapos ay inatake ito ng strikers at sinira ang core shield. Iniutos ng leader na si Cassie ang maghatid ng panapos at sirain ang core kaya ginamit niya ang quadruple acceleration at sinugod ang nakalantad na core. Ang hindi niya alam ay inaantay na ng Nova ang kanyang galaw na alam ang eksaktong sandali para sampalin siya palayo. Inutos ng leader na muli itong atakihin ng mga decoy, ngunit nakatanggap sila ng balita mula sa control center na nakakuha sila ng mataas na enerhiya mula sa core. Bago pa nila masabi ang kahit ano, naglabas ang Nova ng matinding beam na sumira sa lahat ng nasa daanan nito. Kasunod ng hindi inaasahang pangyayari ay ipinaalam naman kay Sister Margaret na inutos ng headquarters ang mobilisasyon ng mga 4th year sa West Genetics. Samantala, si Satellizer ay nakatingin sa bintana habang pinapanood ang mga helicopter na tangan ang mga 4th year. Tumabi naman si Rana sa kanya at tinanong kung bakit parang nasa burol silang lahat. Binanggalang siya ni Satellizer at umalis kaya naman napatanong si Rana kung ano ang nangyari sa kanya. Malapit lang rin si Chiffon at ipinaliwanag niyang si Satellizer ay ganito dahil naiinis itong wala siyang magawa sa kanilang kasalukuyang estado ng emergency. Ngunit ang baguhan ay walang ideya sa ibig sabihin nito kaya tinanong ni Chiffon kung alam niya ang nangyayari at sinabi nitong hindi. Sa labas, narinig ni Satellizer si Kazuyang kausap si Hiragit Arthur kaya nagtago siya sa likod ng dingding at nakinig sa pinag-uusapan. Narinig niyang tinanong ni Arthur si Kazuya kung anong gagawin kung mag-utos ang headquarters ng mobilisasyon ng 2nd year. Sinabi ni Kazuyang sasama siya kay Satellizer upang tulungan ito sa laban dahil espesyal ito sa kanya. Tinanong nila kung anong ibig sabihin nito kaya pinaliwanag niyang nang siya ay dumating, inakala niyang si Satellizer ang kapatid. Sinabi niyang hindi niya alam noon ngunit nang matutunang isa sa 6 na stigmata ng kapatid ay taglay nito ay naiintindihan na niya. Tinanong nila kung ang dahilan kaya niya pinilit maging limiter ni Satellizer ay dahil parang kapatid niya ito na kanyang kinumpirma. Nagulat si Satellizer sa pag-aming iyon kaya umalis siya kaagad. Ngunit nahulog niya ang mga pagkain at nang makita ito ni Kazuya, alam niyang narinig nito ang sinabi niya. Sa laban, naniga si Cassie sa takot habang pinapanood ang mga kasamang sumisigaw sa katapusan at bago siya makakilos, ginamit ng Nova ang mga galamay upang dakmain siya. Sa control center, pinanood nila ang pagsanib ng Nova sa kanyang stigmata at paghigop nito sa katawan kasama ang iba pang mga Pandora kahit na sinubukan niyang makalaya gamit ang quadruple acceleration. Nagulat si Yumi at Elise sa kanilang nasaksihan at sinabing ang mga Nova ay kumikilos ng kakaiba kumpara sa kanilang nakasanayan. Bigla namang may abisong ang mga Nova ay naglahong parang bula at hindi na lumilitaw sa kanilang mga scanner. Samantala, si Satellizer ay naliligot iniisip ang sinabi ni Kazuya nang biglang tumunog ang mga alarma sa paligid ng paaralan. Pagbalik sa control center, agad inutos ni Yumi ang pagbalik ng mga 4th year, ngunit binanggit ni Elise na baka hindi na sila makabalik sa tamang oras. Naisip ni Sister Margaret na maaaring ginamit ng mga Nova ang East bilang decoy at ang pangunahing layunin talaga ay West. Hiniling ni Yumi ang utos niya para sa mobilisasyon na kanyang ginawa. Isang level 1 alert ang pinakalat sa paaralang nagpapaalam sa mga Pandora at limiter na magsuot at pumunta sa auditorium. Doon ipinaalam ni Yumi sa kanilang dahil hindi nila maantay ang mga 4th year na pumunta sa East, babalasahin nila ang lahat ng pangkat gamit ang natitirang mga 4th year. Ang mga 3rd year ang magsisilbing depensa at magbabantay sa mga gate habang ang mga 2nd year ay naka-standby hanggang sa karagdagang abiso. Matapos ang briefing, nanatili si Satellizer at lumapit si Kazuya upang imbitahan siya sa waiting room ngunit sinabi nitong lalaban siya sa mga Nova. Gusto ni Kazuyang sumama ngunit sinabi ni Satellizer na hindi ito kailangan kaya si Ranang bagong pasok ay sinabing kukunin ito. Sinabi ni Ranang ang pagtanggi kay Kazuya ay nangangahulugang tinatanggap niya ang talo, ngunit humarap si Satellizer at sinabing hindi siya matatalo. Sinabi ni Ranang patunayan ito at nagsimulang maghandat nilabas ang Volt Weapon. Ginawa rin ito ni Satellizer at nang aatakihin na nila ang isa't isa, pumagit na si Kazuya at hiniling na huminto sila sa pag-aktong parang mga bata. Samantala, si Yumi at Elise ay kinuha ang mga pwedeng 4th year upang harapin ang mga Nova. Ngunit nang dumating ang grupo ni Elise sa lokasyon ay napansin nilang may kakaiba sa katawan ng Nova. Nang titigan ay nakita nilang tinutulak ng Nova palabas ang mga Pandorang hinigop sa East. Nang tumayo ang mga Pandora, napansin nilang lahat ay may malaking stigmata sa kanilang dibdib at likod na tinukoy ni Sister Margaret bilang Nova form. Ginamit ng mga kalabang Pandora ang acceleration patungo sa paaralan kaya iniutos ni Elise sa kanyang pangkat na habulin sila tiyaking hindi sila makaabot roon at siya ay nanatili upang labanan ang Nova.
Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang grupo ni Yumi ay nakikipaglaban sa Nova nang makarating ang impormasyong ang mga kalabang Pandora ay papunta sa paaralan at si Elise ay mag-isa lang. Dahil dito, nang mabasag ng mga striker ang core shield ng Nova, ay nagpasya siyang sirain ito agad upang matulungan si Elise. Samantala, si Miyabing nagbabantay sa East Gate kasama ang ibang third year ay nagrereklamo dahil siya ay pinababa sa guard duty. Bumulong naman ang dalawang Pandora at sinabing siya ay isang reklamador na uslak. Dinaglaon, ang kalabang Pandora ay sinira ang gate at pumasok sa loob ng paaralan kaya iniutos ni Sister Margaret sa natitirang mga third year na pumunta roon. Nang marinig ang utos sa mga third year na pumunta sa East Gate ay tumakbo si Satellizer at Rana kahit sinabihan sila ni Kazuyang huwag. Sa gate, ang mga kalabang Pandora ay binaliwala sila Miyabi at nagsimulang pumasok sa campus kaya sinubukan niyang pigilan ito. Ngunit kinontra siya ni Cassie gamit ang matinding beam na nagpatumba sa lahat ng mga Pandora at limiter nila. Nang subaybayan ng mga kalabang Pandora mula sa command center, natuklasan nilang patungo ang mga ito sa Ravensbourne Nucleotide. Agad ritong inutos ni Sister Margaret sa mga high-rank third year na pumunta roon. Sa ibang lugar, tinanong ni Kazuya si Satellizer kung bakit siya malamig kaya sinabi nitong ayaw niyang maging kapalit ng kanyang kapatid. Sinabi nitong pinili lang siya ni Kazuya bilang kapareha dahil sa stigmata ng kanyang kapatid. Sinubukan ni Kazuyang ipaliwanag ang ibig niyang sabihin nang magambala sila ng isang transmission na humiling kay Satellizer, Ganesa, at Ranang pumunta sa Ravensbourne Nucleotide kaya tumakbo silang tatlo. Pagdating, dinala sila ni Sister Margaret sa sub-basement at sinabing kung mabigo ang mga third year na pigilan ang kalaban, kailangan nilang protektahan ang lugar ng kanilang buhay. Tinanong ni Kazuya kung anong pinoprotektahan nila at sinabi niyang isang banal na katawan bago pumasok sa kwarto. Sa loob ay may katawan ng babaeng nakalagay sa isang glass pad at tinawag ito ni Sister Margaret na si Maria Lancelot. Sa labas ng pinto, ipinaliwanag ni Satellizer na ang banal na katawan ay ang taong nagbigay buhay sa mga Pandora. Pagbalik sa loob ng kwarto, sinabi ni Sister Margaret na ang stigmatang nilagay sa katawan ng tao ay gawa sa parehong material ng core ng Nova. Dahil dito, ang mga Pandora ay may mataas na tsansang magbago sa Nova form at nangyari ito kay Kazuha kaya nilimitahan nila ang bilang ng mga taong nakatanggap ng stigmata. Samantala, ang mga kalabang Pandora ay nakapasok na sa Ravensbourne kaya ang mga Pandora sa control center ay estratehikong sinara ang gusalit kinulong sila sa partikular na pasilyo. Matapos nila itong maselyo, pinuno nila ang kwarto ng non-lethal gas upang subukang patigilin sila. Ngunit ginamit nila ang parehong beam na ginamit ng Nova sa East upang sirain ang barrier at ipagpatuloy ang misyon. Sa lungsod, si Elise ay nakikipaglaban para sa buhay kontra sa Novang sinusubukan siyang higupin tulad ng ginawa kay Kasit iba pa. Maswerteng dumating si Yumi upang bigyan siya ng kailangang suporta kaya magkasama nilang pinagpatuloy ang laban. Sa control center, patuloy na nililihis ng mga Pandora ang kalaban patungo sa level 8 dahil si Ingrid, Atia, Creo, at Arnett ay naghihintay ng harapin sila. Nagpadala naman si Sister Margaret ng transmission sa lahat ng Pandorang gawin ang lahat upang matiyak na hindi makuha ng kalaban ang banal na katawan. Sinabi niyang hindi pa natatapos ang pananaliksik dito't ang pagkuha rito ng Nova ay pagkatalo na rin sa digmaan. Dinaglaon, dumating ang mga kalabang Pandora sa lugar kung saan naghihintay sila Ingrid at ang iba pa. Gayunpaman, mabilis silang nakalampas gamit ang acceleration, kaya nagcast ng freezing ang mga limiter. Ginamit ng mga kalabang Pandora ang stigmata upang labanan ang freezing tulad ng isang Nova, kaya kailangan ng mga Pandorang lumaban. Nagawa ni Kasit Milenang makalampas, kaya sinubukan ni Ingrid na humabol, ngunit sinabi ni Sister Margaret na mag-focus sa pagpigil sa mga Pandorang kanilang kinakalaban. Siniguro naman ng mga nasa control center na ang dadaanan ni Kasit Milena ay diretso sa pwesto ni Elizabeth. Sinubukan ni Kasing mag-cast ng freezing, ngunit kinontra ito ng limiter ni Elizabeth at natamaan niya ang stigmata ni Milena. Dito'y nasira ang stigmata at si Milena ay bumalik na sa pagiging tao. Ipinaalam ni Elizabeth sa ibang ang pagsira sa stigmata ay ibabalik sila sa normal, kaya sinunod nila ang sinabi nito. Si Cassie na lang ang naiwan, ngunit bago makipaglaban si Elizabeth sa kanya, binutas nito ang lapag at dumiretso sa kwarto kung nasaan si Kazuya, ang iba pa. Agad niyang sinaksak ang balikat ni Rana at inipit ito sa dingding, at nang tumingin siya kay Kazuya at Satellizer, ay nagulat silang makita siya. Nagsimula si Kasing hatakin si Rana palapit sa kanya, ngunit dineploy ni Rana ang kanyang guwantes, at pinalipad ito. Ngunit bumangon si Kasit sumugod sa kanila gamit ang acceleration, kaya ginawa rin ito ng dalawa. Dahil hindi magamit ni Ganesa ang acceleration, nilunsad niya kay Cassie ang kadena.
Sa kasamaang palad, nakuha nito ang pansin ni Kasi at sinubukan siyang saksakin, ngunit nahuli ito ni Rana. Sinabi niya kay Ganesang umatras dahil ang kakulangan sa acceleration ay maaaring magdulot ng pagkatalo. Nagcast si Kasi ng freezing, ngunit kinontra ito ni Kazuya at pinalaya sila mula sa freezing nito. Ngunit kinargahan nito ang stigmata niya at nakagalaw papunta sa direksyon ni Kazuya, pero bago pa niya marating ito ay humarang si Satellizer sa kanya. Sinuntok siya ni Kasi palayo at nang subukan ni Kazuyang tumulong ay sinabi nitong di siya kailangan. Sinabi rin nitong dapat niyang harapin si Kasi nang mag-isa at sumugod siya rito gamit ang acceleration. Ang tanging problema ay minaliit niya ang bilis ni Kasi dahil hindi nakasabay ay nagawa siyang hiwain ni Kasi ng maraming beses. Sinubukan ni Kasing umalis ngunit hinawakan siya ni Satellizer sa paa kaya sinaksak siya nito sa likod kung saan gumana ang fairy wings niya. Si Satellizer ay gumalaw ng sobrang bilis at sinira ang stigmata sa dibdib nito at pinalipad siya sa dingding. Sa hinihigaan, nagsimula si Kasing magsalita, ngunit bago nila malaman ang sinasabi nito, ang kanyang stigmata ay kumislap at sumigaw siya bago tumayo. Alam ni Satellizer na kung di agad mapapatumba si Kasi, ay hindi na mapipigilan ito pag nawala na ang epekto ng kanyang wings of light. Sumugod ang dalawa sa isa't isa at sa bawat acceleration turn ni Satellizer ay dinodoble ni Kasi ang kanya. Ito'y nagresulta kay Satellizer na mabugbog hanggang sa ipitin siya ni Kasi sa dingding gamit ang sandata sa balikat. Sinubukan niyang tapusin si Satellizer, ngunit nagcast ng freezing si Kazuya at nakiusap kay Kasing alalahanin ang kanyang pangako. Tila gumana ang kanyang salita dahil bumalik kay Kasi ang sinabi nitong nais niyang magkaroon ng libro nito balang araw, ngunit muling kumislap ang stigmata niya at kinontra ang freezing ni Kazuya. Binigay ni Kazuya ang lahat hanggang sa duguin kaya sumigaw si Satellizer na itigil ito, ngunit tumanggi siya at sinabing nais itong protektahan. Nang marinig ito, napagtanto ni Satellizer na mali siya sa pag-isip na gusto siya ni Kazuya bilang pamalit sa kapatid. Dito niya tinanggap ang katotohanang nais siya ni Kazuya bilang kapareha kahit mayroon mang stigmata ng kapatid nito o wala kaya nangako siyang ibibigay rito ang baptism pagkatapos ng laban. Sumigaw muli si Kasi sa sakit at ang puwersa ng kanyang freezing ay pinalipad si Kazuya sa dingding bago niya nilingon si Satellizer at sinubukang saksakin ito. Ngunit pinilit ni Kasi ang katawang tumigil at habang pumipigla sa stigmata, nakiusap siya kay Satellizer na tapusin na siya. Ang stigmata ay lalo lang nagliwanag kaya naman lalo siyang napasigaw sa sakit hanggang sa siya ay unti-unti nang maglahong parang bula. Sa level 8, natagpuan ni Ingrid at ng iba pa ang sugatang si Elizabeth at ipinaliwanag niyang nakatakas si Milena sa kanya. Sa oras rin yun ay sinabi kay Sister Margaret na nakarating na si Milena sa banal na katawan. Ngunit si Chiffon at TC ay naroroon at naghihintay dahil sila ang huling linya ng depensa upang protektahan ang banal na katawan. Habang sumisigaw naman sa sakit si Kasi, ang kanyang stigmata ay lalong lumiwanag at naglabas ng makapangyarihang pagsabog kung saan naisip ni Satellizer na maaari itong ihambing sa asteroid. Bago niya masambit ang huling panalangin, tumalon si Ganesha sa harap at sinalo ang pagsabog. Dito'y wala siyang nagawa kundi panoorin si Ganeshang lamunin ito. Nang humupa ang usok, nakita ni Satellizer ang isang braso ni Ganeshang nahulog mula sa katawan kasama ang malaking piraso ng tagiliran. Tinanong ni Ganesha si Satellizer kung ayos lang siya bago mapaubo ng dugot bumagsak sa lapag. Agad tumakbo si Arthur sa tabi niya at tinanong kung bakit siya nagpakabayanit tinanggap iyon. Sinabi niyang bilang Pandora, tungkulin niyang protektahan ang iba kaya pinasan siya ni Arthur at nagmakaawang lumaban dahil dadalhin niya ito sa klinik. Sa unang hakbang pa lang ay bumagsak na sila at nahulog si Ganesha, ngunit humingi siya ng tawad rito at muling binuhat bago niya sabihin ritong tumugon sa kanya. Sinabi ni Kazuyang wala na ito, ngunit tumanggi siyang maniwala habang yakap si Ganesha at umiiyak. Sinubukan ni Kasing umatake kay Arthur, ngunit humarang si Satellizer, kaya napatalon ito pabalik. Sinabi ni Satellizer na kahit hindi kaibigan si Ganesha, ay hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Dito nagkaroon ng bugso ng enerhiya mula sa kanya nang mapagana ang kanyang Nova Mode. Hindi na naghintay si Kasi at sumugod sa kanya habang nagkakarga, ngunit nadama ni Satellizer ang kanyang pagdating at nasalag ang atake. Ginamit ni Kasi ang quadruple acceleration bago muling sumugod, ngunit kinontra ito ni Satellizer gamit ang kanyang quadruple acceleration. Pinakita niya ang pagkamatadero kay Kasi nang putulin niya ang braso nito mula sa katawan at pagkatapos ay hinampas sa lapag at hinugot ang stigmata nito. Dahil wala ng stigmata, nakabalik si Kasi sa ulirat at nakiusap kay Satellizer na tapusin na siya, na kinatuwa naman ni Satellizer, ngunit niyakap ito ni Kazuya habang nakikiusap na tumigil na siya. Sinabi niya ritong kaibigan nila si Kasi, at hindi niya kailangang tapusin ito.
Tila naabot na siya ng mga salita nito, ngunit sinubukan niya muling atakihin si Cassie, kaya mahigpit siyang niyakap ni Kazuya hanggang ibagsak niya ang sandata at nagising mula sa galit. Nang tumingin siya kay Kazuya, nagsimulang gumalaw si Ganesa, kaya humingi ng tulong si Arthur. Habang inaasikaso, tinanong ni Cassie si Satellizer kung bakit hindi siya tinapos at sinabi ni Satellizer na dahil ayaw niyang kunin ang pag-asa ni Kazuya. Paglaon, dumating si Elizabeth at ang iba pa, at sinabi ni Elizabeth na tapos na ang lahat habang inaanunsyo ng control center na lahat ng kaaway na Pandora ay neutralisado na. Tinanong ni Sister Margaret ang tungkol sa sitwasyon ng mga Nova at sinabi sa kanyang isa na lang ang naiwan kung saan kalahati ng core nito ay nasira na. Gayunpaman, bago makaatake si Ellis at Yumi, naglaho ang Nova sa kanilang paningin. Habang iniiskan ng control center ang lugar para sa Nova, napansin ni Chiffon ang pagkislap ng stigmata ni Milena. Nang magradyo siya sa control center upang itanong kung buhay pa ang mga Nova, ay lumitaw ang nawawalang Nova sa harapan nila. Tumakbo sila sa Satellizer sa silid kung saan lumitaw ang Nova at sinabi ni Sister Margaret na siguruhing hindi nito makuha ang banal na katawan. Naghanda sila para sa laban ngunit ang stigmatang hawak ni Satellizer sa kamay ay nagsimulang sumanib sa kanya. Sumigaw siya sa sakit kaya tumakbo si Kazuya upang tingnan siya at doon na pagtanto ang nangyayari. Ang katawan niya ay naging Nova at nag-cast ng freezing na pumigil sa ibang makagalaw sa pwesto. Ginamit ng Nova ang pagkakataon para kunin ang banal na katawan, ngunit lahat maliban kay Rana ay pinagana ang kani-kanilang mga Pandora upang makalakad sa freezing area. Sa kasamaang palad, ang freezing ni Satellizer ay napakalakas, na kinansela nito ang kanilang Pandora at hindi sila nakagalaw. Samantala, si Satellizer ay nakulong sa isipan na nagmamakaawa para sa tulong. Sa sandaling tinawag niya si Kazuya, nag-cast ito ng freezing upang kontrahin ang kanya at sinabing naniniwala siya rito. Narinig ni Satellizer ang kanyang boses at sinubukang magtungo rito ngunit tumigil nang makita si Kazuha. Sinabi ni Kazuhang gamitin ang stigmata upang protektahan ang mga pinahahalagahan at doon lumitaw ang Wings of Light sa kanyang likuran. Pagkatapos, ang stigmatang gamit ng Nova upang kontrolin siya ay nabasag at siya ay muling nakalaya. Napansin ito ng Nova, ngunit agad nag-cast ng freezing si Kazuya at nagawa ng mga babaeng mapahina ito. Dito binigay ni Satellizer ang panapos sa pagwasak ng core nito gamit ang sandatang nagligtas sa lahat. Sa pagkawala ng Nova, pumunta si Kazuya kay Satellizer na sinabing nakita ang kanyang kapatid. Nang subukan niyang bumangon, natumba siya kay Kazuya at pinasalamatan ito sa naging tulong. Ngunit napagtanto niyang wala siyang suot at nahiya kung saan kasabay namang dumugo ang ilong ni Kazuya. Paglaon, nagpaalam si Kazuya at Sister Margaret kay Cassie at Milena at habang lumilipad ang helicopter, sinabi ni Cassie kay Milena ang plano niyang sumali sa Chevalier Reserve. Tinanong ni Milena kung bibitawan na niya ang pangarap na maging manunulat at sinabi niyang hindi dahil kakamitin rin ito. Pagbalik sa West Genetics Academy, si Rana, Hiragi, at Kazuya ay bumisita kay Ganesa sa klinik at nagulat sila nang makita rin si Satellizer doon. Nang pumasok sila ay nahiya si Satellizer, kaya binitawan niya ang mga bulaklak at umalis kagad. Kalaunan, tumawag si Sister Margaret sa siyentipikong si Genjo Aoi at nang matapos ang pag-uusap, sinabi nitong simula pa lang iyon.